Nagsisimula ang pelikula sa isang babae na nagngangalang Millicent, sakay ng bus, na malungkot na pinapanood ang isang ina habang pinapasuso ang kanyang sanggol. Maya-maya, bumaba siya ng bus at nagtungo sa isang bahay. Nalaman na naroon siya para sa isang interview para sa posisyon ng yaya. Nakilala ni Millicent ang isang babae na nagngangalang Rebecca, na nagtatanong tungkol sa kanyang edad, kwalifikasyon, at karanasan sa ganitong trabaho. Ipinahayag ni Millicent na siya ay 21 taong gulang at wala pang karanasan sa pagiging yaya. Nabahala si Rebecca, pero agad na ipinaliwanag ni Millicent na magaling siya sa mga bata at kasalukuyang gumagawa ng thesis tungkol sa mga batang may allergy. Sunod, ipinakilala ni Rebecca si Millicent sa kanyang pipi na anak na si Johnny, na nakasuot ng spacesuit at abala sa pagguhit. Ipinaliwanag ni Rebecca na maraming allergies si Johnny, kaya't kailangan niyang magsuot ng proteksyon kapag nasa labas. Nang lapitan ni Millicent ang bata at kinausap ito, hinawakan siya nito ng marahan sa braso. Nagulat si Rebecca at sinabing tila nagustuhan siya ni Johnny. Tinanggap si Millicent sa trabaho at ipinaalam sa kanya na bukod sa pag-aalaga sa bata, kailangan din niyang gumawa ng magaang gawaing bahay. Si Rebecca ay isang abalang manunulat na may bagong aklat na malapit ng ilabas, kaya kailangan niya ng tulong sa bahay. Habang naglalakad si Millicent sa paligid ng bahay, napansin niyang nagtatrabaho sa malayo ang ama ni Johnny na si Jacob, na isang karpintero. Naakit si Millicent sa makita niyang walang suot na pangitaas ang lalaki. Lumapit si Jacob at ipinakilala ang sarili sa kanya. Habang nag-uusap sila, biglang dumating si Rebecca at pinakiusapan ang kanyang asawa na magbihis. Pero tumugon si Jacob sa pamamagitan ng walang pakundangang paghawak kay Rebecca sa harap ni Millicent, na nagdulot ng kakaibang sitwasyon. Pagbalik sa bus pauwi, aksidenteng nahawakan si Millicent ng isang matandang lalaki. Dahilan para siya ay kabahan. Nagsimula siyang mag-isip ng mga imahe ng pagiging malapit sa isang nilalang na may sungay. Nang huminto ang bus, mabilis siyang bumaba at uminom ng ilang patak ng LSD, na nagpatahimik sa kanyang isip. Pagkatapos, nagtungo siya sa kanyang appointment sa therapist na si Dr. Welsh. Iminungkahi ng doktor na bawasan ang dosis ng kanyang gamot dahil maaari itong magdulot ng mga guni-guni. Sa oras na ito, nakakita si Millicent ng mga naputol na kamay na gumagalaw sa paligid. Pero tiniyak niya sa doktor na ayos lang siya at nais niyang ituloy ang pag-inom ng gamot. Ikinwento rin niya ang kanyang pagnanais na magkaroon ng pamilya at inilarawan kung paano siya inabuso ng mga naging ama-amahan niya. Ibinahagi rin niya ang kanyang galit sa mga taong hindi pinahahalagahan ang kanilang mga anak. Inamin ni Millicent na may pagkahilig siya sa karahasan, ngunit hindi sumang-ayon ng doktor. Sinabi nitong hindi kayang maging marahas ng mga babae at itinuturing siyang isang mapagmahal na tao na nais lamang maging mabuting ina. Sa isa pang eksena, magkasamang nagmamahalan sina Rebecca at Jacob sa bahay. Ngunit nang hingi ni Rebecca na sakalin siya, agad na umatras si Jacob. Sinabi niyang mula nang maging ina si Rebecca, iba na ang tingin niya rito. Sa mga sandaling yon, narinig nilang sumisigaw si Johnny mula sa kanyang kwarto, kaya't agad silang tumakbo para tulungan siya. Pinakalma ni Rebecca si Johnny, ngunit tinamaan siya ng malakas ng bata. Napansin ni Rebecca ang isang balot ng tsokolate at napagtantong ito ang dahilan ng kanyang reaksyon, dahil allergic siya sa asukal. Dahil dito, sinisi ni Rebecca si Jacob sa pag-iwan ng tsokolate sa bahay, ngunit sinabi ni Jacob na walang allergy si Johnny. Ipinahayag niyang ang anak nila ay may sakit sa pag-iisip na nagiging sanhi ng panganib sa sarili at sa iba. Sinabi ni Jacob na may nakita siyang pasilidad na kumakalinga sa mga batang tulad ni Johnny at iminungkahi na dalhin ito roon. Ngunit tumanggi si Rebecca na ipagkatiwala ang kanyang anak sa mga estranghero. Kinabukasan, magkasamang kumakain ng almusal sina Millicent at ang kanyang amain na si Roger. Ikinwento niya ang tungkol sa kanyang bagong trabaho at sinabing mabait ang ama ng pamilya. Dahil dito, nagdulot ito ng selos kay Roger, at napag-alamang romantiko ang kanyang interes kay Millicent. Ipinasandal ni Roger ang ulo niya sa kondongan ni Millicent at nakiusap na huwag siyang iwan. Pinaalala ang lahat ng ginawa niya para dito. Naiirita si Millicent ngunit sinigurado niya sa matanda na hindi siya aalis. Sa hapon, nasa bahay si Millicent at nakita si Johnny na naguhukay sa bakuran. Nilapitan niya ito para tumulong at nadiskubre na pumatay si Johnny ng kuneho. Nakita rin niyang marami na itong pinatay at inilibing na mga kuneho sa paligid ng bahay. Sa halip na mabahala, kinuha ni Millicent ang kutsilyo at pinutol ang mga paa ng patay na kuneho. Inabot niya ito kay Johnny at sinabing magdadala ito ng swerte. Bago umuwi, nagnakaw si Millicent ng larawan ni Jacob at isa sa mga damit ni Rebecca. Pagdating sa kama, uminom muli siya ng LSD at nagsimulang magpaligaya sa sarili habang nakatitig sa larawan ni Jacob. Kinaumagahan, maingat na naghanda si Millicent para magmukhang maganda at pumunta sa kanyang trabaho. Nagpinta siya kasama si Johnny buong araw, at naglaro sila hanggang sa nadumihan ang kanilang mga damit. Sa gabi, tinawagan ni Rebecca si Jacob at ipinaalam na hindi siya makakauwi dahil abala siya sa paghahanda ng kanyang bagong libro. Naiinis si Jacob, pero hiniling ni Rebecca na manatili si Millicent para alagaan si Johnny. Pagdating ng gabi, nagdaos ng maliit na salo-salo sina Millicent at Jacob para ipagdiwang ang kaarawan ni Johnny.
Masayang inihain nila ang cake, ngunit nang makita ni Johnny ang mga kandila, natakot ito at nagsimulang sumigaw. Agad na niyakap ni Millicent ang bata at dinala sa kanyang kwarto. Nang makatulog na si Johnny, nagpasya na si Millicent na umuwi, ngunit nadaanan niya ang lasing na si Jacob, at nagsimula silang mag-usap. Bigla itong lumapit ng husto kay Millicent at sinubukang gumawa ng hakbang. Gayunpaman, sila'y naabala sa pagdating ni Johnny, na nabasa ang kanyang salawal. Kinaumagahan, maagang bumalik si Rebecca sa bahay at agad na pumunta para tingnan ang kanyang anak. Humiga siya sa tabi nito at sinabi sa sarili na sana'y hindi siya takot sa kanya. Ngunit nang dahan-dahan niyang hinawakan si Johnny, bigla itong naging agresibo at sinaktan na naman siya. Sa kanyang pagkapighati, nagpunta si Rebecca sa banyo at sinugatan ang sarili gamit ang blade. Mapapansin din ang maraming peklat sa kanyang katawan, na nagpapahiwatig na hindi ito ang unang pagkakataon na sinaktan niya ang sarili. Kinabukasan, dinala ni Millicent si Johnny sa isang lugar na madalas niyang pinupuntahan noong bata pa siya. Humiga sila sa lupa at biglang tinanggal ni Millicent ang helmet ni Johnny. Nalabis na kinatakutan ng bata, ngunit tiniyak sa kanya ng yaya na wala siyang allergy at ang lahat ng ito ay imbento lamang ng kanyang ina. Hinikayat niya si Johnny na huminga, at nang gawin niya ito, laking gulat niya na wala namang nangyari sa kanya. Pagkatapos nito, ipinakita ang therapy session ni Millicent, kung saan bigla siyang umiyak ng walang dahilan. Samandal siya sa balikat ni Dr. Welsh at nagtatanong kung magkakaroon ba siya ng sarili niyang pamilya balang araw. Bigla siyang nagsuka sa damit ng doktor, na naging dahilan para mabasa ito. Labis siyang nahiya at humingi ng paumanhin, pero tiniyak ng doktor na ayos lang. Pagkaalis ng doktor para magpalit ng damit, palihim na ninakaw ni Millicent ang ilang bote ng LSD mula sa drawer ng doktor. Kinabukasan, nag-date sina Rebecca at Jacob. Iniwan si Johnny sa bahay kasama si Millicent. Nang maglaon, binigyan siya ng yaya ng ilang patak ng LSD. Sinasabing makakatulong ito para mas malinaw niyang makita ang mga bagay. Sinabi niya kay Johnny na huwag ipaalam sa kanyang mga magulang. At pumayag naman ito agad. Di nagtagal, parehong high na sila. Nagsasayaw at nag-e-enjoy sa loob ng bahay. Sa huli, nagtatakbo sila sa kalye, kahit walang suot si Johnny na spacesuit. Pagkatapos, dumating na ang mga magulang ni Johnny at muntik na siyang mabangga ng kanilang kotse. Galit na galit si Rebecca at sinigawan si Millicent dahil pinabayaan niyang tumakbo ang anak sa kalsada ng walang proteksyon. Dagdag pa rito, nagsuka si Johnny ng candy, na mahigpit na ipinagbawal ni Rebecca na kainin niya. Patuloy na sinisigawan ni Rebecca si Millicent, pero bigla siyang nagulat nang magsalita si Johnny sa unang pagkakataon at nagsabing, "Mommy." Lahat ay nagulat at natuwa. Gayunpaman, naging awkward ang sitwasyon nang biglang tumakbo si Johnny papunta sa mga bisig ni Millicent, na tila kinikilala itong kanyang ina. Sa galit, hinablat ni Rebecca ang kanyang anak pabalik at iniutos kay Millicent na lumayo na sa kanilang buhay. Pagpasok nila sa bahay, galit na galit si Rebecca at pilit na pinapasalita si Johnny, ngunit wala itong sinabi. Umiiyak niyang sinabi sa bata na siya ang tunay niyang ina at nagmakaawa na magsalita ito, ngunit walang sagot mula kay Johnny. Samantala, ihinatid ni Jacob si Millicent pauwi, at labis siyang nalungkot dahil sa pagkakamali niya. Ngunit tiniyak ni Jacob na hindi ito kasalanan ni Millicent, at nagpapasalamat siya dahil nagsalita si Johnny sa unang pagkakataon dahil sa kanya. Sa mga sandaling iyon ng kahinaan, umupo si Millicent sa kondonga ni Jacob at nagsimulang halikan ito ng mariin. Gumanti si Jacob ng halik, at nauwi sa kanilang pagniniig sa loob ng kotse. Pag-uwi ni Millicent, hinarap siya ni Roger. Nagalit dahil late na siyang dumating. Ipinaalala nito ang kanilang kasunduan, kung saan pumayag si Millicent na makipagtalik sa kanya pagdating niya ng 18 taong gulang. Lumabas na pinatay pa ni Roger ang kanyang asawa para makasama si Millicent. Nang marinig ito, humingi ng paumanhin si Millicent at sinabi niyang alam niyang naging matyaga si Roger sa kanya, kaya panahon na para suklian ito. Lumuhad siya at sinimulang ibaba ang zipper ng pantalon ng matanda. Sabik si Roger, ngunit sa kanyang pagkagulat, bigla siyang sinakal ni Millicent gamit ang kanyang sinturon at pinatay siya. Pagkatapos, itinapon ni Millicent ang katawan ni Roger sa pool, kung saan naroon na ang nabubulok na bangkay ng asawa ni Roger. Pagkatapos nito, nakita si Millicent na binubuklat ang isang journal na naglalaman ng mga pangalan ng kanyang mga foster father. Lumabas na inabuso siya ng lahat ng ito sa iba't ibang paraan, kaya't pinatay niya ang mga ito. Maingat niyang pinalamutian ang bawat pahina ng mga hibla ng buhok ng bawat isa bilang alaala. Dumating siya sa pahina ni Roger at ikinabat ang kanyang buhok dito. Habang binubuklat ang mga pahina, napansin niyang ilang beses na siyang hinawakan ni Dr. Welsh, at balak na rin niyang patayin ito. Kinabukasan, dumating si Millicent sa bahay at nakita niyang nag-uusap sina Rebecca at Dr. Welsh. Nagulat siya nang matuklasang inaalagaan din ng kanyang therapist si Johnny. Sinabi ng doktor na maganda ang nangyari dahil nagsalita si Johnny, at ipinagbunyi niya ito dahil sa bagong yaya. Nang hindi alam na si Millicent iyon, ipinilit ni Rebecca na ayaw na niyang makita muli ang babaeng iyon sa kanilang bahay. Ngunit pinayuhan siya ni Dr. Welsh na isantabi ang kanilang mga alitan para sa kapakanan ng kanilang anak. Dahil dito, bumalik si Millicent sa bahay para alagaan si Johnny.
Tuwang-tuwa si Jacob nang makita siya. Alam niyang magkakaroon sila ng pagkakataon na magkasama habang wala ang kanyang asawa. Habang sila ay nagtutuksuhan sa kusina, biglang dumating si Johnny at nagselos sa kanilang pagiging malapit. Sa galit, sinaksak ni Johnny ang kanyang ama sa binti gamit ang tinidor, na nagdulot ng sugat. Nakita ito ni Millicent, kaya't dinala niya agad si Johnny sa kanyang silid at sinabihan siya na huwag saktan ang kanyang ama. Sa halip, inabot niya kay Johnny ang isang flick knife at hinikayat siyang patayin si Rebecca sa tamang pagkakataon. Tiniyak ni Millicent kay Johnny na kapag namatay si Rebecca, magiging masaya silang tatlo bilang pamilya. Pagkatapos, nagtatrabaho si Millicent sa hardin nang biglang dumating si Jacob at nagsimula silang magtalik. Maging agresibo siyang sinakal ni Jacob, isang bagay na hindi nito magawa sa kanyang asawa. Hindi nila alam, galit na pinapanood sila ni Johnny mula sa bintana. Nang maglaon, nagdodrawing sina Rebecca at Johnny, at napansin ng ina na puro imahe ni Millicent at Jacob ang mga drawing ni Johnny na gumagawa ng malalaswang bagay sa hardin. Nagalit si Rebecca at itinapon ang lahat ng drawing. Tinanong niya si Johnny kung mas gusto niya si Millicent kaysa sa kanya, ngunit hindi sumagot ang bata. Kinabukasan, nagdesisyon si Millicent na hindi na siya iinom ng LSD. Dahil pakiramdam niya ay gumaling na siya, inamin niyang ang lahat ng ginagawa niya ay para kay Johnny, upang magkasama silang habang buhay. Sa puntong ito, makikita si Dr. Welsh na patay na sa sahig, may bula sa kanyang bibig. Nilapitan siya ni Millicent at inamin na noong una, inakala niyang iba si Dr. Welsh kumpara sa iba, ngunit nagkamali siya. Pagdating niya sa kanyang trabaho, sinabi ni Rebecca na hindi na nila siya kailangan. Sa kabila nito, pilit na pumasok si Millicent sa bahay, ngunit pinigilan siya ni Rebecca at isinara ang pinto. Pagkatapos, lumapit si Rebecca sa kanyang anak at ipinaliwanag na palagi siyang naroon para sa kanya, kahit ano pa siya. Sa kanyang pagkagulat, biglang sinaksak ni Johnny ang kanyang kamay, na naging sanhi ng pagsigaw niya sa sakit. Ikinulong ni Rebecca si Johnny sa silid at galit na lumabas. May dalang kutsilyo. Samantala, habang sinusubukang pumasok si Millicent sa likod ng bahay, nakita niya si Jacob. Tinanong niya kung mahal siya nito, ngunit malinaw na sinabi ni Jacob na wala siyang halaga sa kanya kundi isang fling lamang. Sa kabila nito, hindi sumuko si Millicent at sinimulang akitin si Jacob. Muli silang nagtalik, at habang nasa akto, sinabi ni Millicent kay Jacob na patayin na ang kanyang asawa upang maging masaya silang tatlo bilang pamilya. Sa puntong ito, dumating si Rebecca na galit at biglang sinaksak si Millicent sa likod. Dahil dito, tumakbo si Millicent para sa kanyang buhay, ngunit patuloy siyang hinabol ni Rebecca. Hindi nagtagal, dumating si Johnny sa labas. Hawak ang flick knife. Nakahinga ng maluwag si Millicent at hinikayat si Johnny na patayin ang kanyang ina. Ngunit sa kanyang labis na pagkagulat, si Johnny ang sumaksak sa kanya ng paulit-ulit hanggang sa mamatay siya. Pilit na pinatitigil ni Jacob ang anak, ngunit nanatili lang si Rebecca at pinanood ang buong eksena na tila nasisiyahan. Sa huling eksena, makikitang ibinabaon ng mag-asawa ang katawan ni Millicent sa kanilang bakuran. Sa kabila ng nangyari, ang tanging ikinabahala ni Rebecca ay ang paghahanap ng bagong yaya. Sinabi pa niya na kung patuloy na gagawin ito ng kanilang anak, baka kailangan niyang magsulat muli ng libro para makabili ng mas maraming lupa. Sa pagtatapos ng pelikula, makikita si Millicent na nakabaon sa lupa, kasama ang iba pang mga yaya na nagtamo ng parehong malagim na kapalaran sa kamay ni Johnny.